Hello guys, good morning. Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Edit. For today's video guys, eto pinamainit-init na balita from Meta, no? Nagkaroon tayo ng sobrang mass reported issues including getting logged out sa mga Facebook account and Instagram user. So, yon. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano dapat natin gawin para at least mabalik sa atin yung account, at the same time yung mga step procedure na dapat nating gawin. So, Facebook, Instagram hit by outage. Thousands of users reported problems including getting out. Nagulat din ba kayo guys kaninang umaga na yung Facebook nyo, kala nyo may nag-hack na sa inyo or biglang nag-auto log out or parang niremove na tayo ni Facebook? So, na-experience ko din guys kanina. So, ang daming login user dito. Ayan tad ako dito kanina. And until now, ganun pa rin. May mga nagla-login pa din. You approve a login pero hindi ko naman na-approve. Someone tried to log in but we stopped them. So, di ba? So, ganitong ka-importante na dapat yung ating mga Facebook account is meron siyang OTP authentication na tinatawag. Meron kayo dapat nakalink na number. Yung number nyo dapat na nakalink sa Facebook nyo is hindi nyo ipapublic, pati yung emails, hindi nyo dapat ipapublic yan. Kung magbibigay kayo ng mga secondary number, ayan, pwede nyo ipublic yan. Then yung secondary Gmail or emails, pwede nyo ipublic. Pero kung ipapublic nyo yan at makikita yan ng mga hacker or yung mga kumukuha ng account, posible magamit na yan para ma-bypass yung mismong password ng Facebook nyo. So, ganito na po ang katindi, lalo naman AI na ngayon, AI era, di ba? So, kanina ito, ang daming nag-login. You turn on a login alert to send you notification whenever Facebook account is logged in into a new browser or devices. So, ako, sinecure ko na kagad yung account ko. So, paano ko nga ba sinecure? Punta lang kayo dito sa inyong Facebook account, then punta lang kayo sa setting and privacy, then setting, then dito sa my personal details, iba-blur ko na lang yung iba, then pumunta kayo dito sa password and security. So nandito yung tatlong pagpipilian natin. Pwede tayong mag-change password and pwede tayong mag two-factor authentication. Pwede nating i-set yung ating Instagram account pati yung Facebook natin, no? And then, pagka-click, syempre, kailangan natin mag-enter ng original password natin. And then, maglalagay tayo dyan ng Gmail and contact number. Dito. So, hindi ko na ipapakita. Alam nyo na yan. Madali na yan. And then, dito naman sa Save Login, ito yung yung mga devices na naka-login. So, I highly suggest, punta muna kayo dito sa inyong Play Store or App Store. I-check nyo muna kung may update ngayon ng Facebook. Check muna natin. Kung may update, please i-update nyo ang inyong mga Facebook account. Ayan. And of course, syempre, kung nag-worry kayo at wala kayong nilagay ng mga secondary emails, contact number, dapat meron kayong documents. Yung documents na yun is magpo-prove na sa inyo po talaga yung Facebook account nyo. So, ayan, installing na yung latest update nya. Then, punta tayo dito sa ating gallery. So, kanina, ni-recover ko yung account ko. Nagulat ako talaga kanina. Kala ko talaga na-hack na yung account ko. So, ito yung procedure, Ayan. So, kanina pagising ko, ang daming login na attempt na na-receive ko. And then, ang ginawa ko, syempre, in-approve ko yung iba. Pero wag niyong a-approve basta-basta. Pero in-approve ko yung kasi nga, nilagin ko sa isa kong device. So, kailangan niya ng notification na kailangan niyang i-approve dun sa isang device. Kaya na-approve yung login. And then, yung next naman, ito nga po sinasabi ko sa inyo, meron itong backup codes. Kailangan yung backup codes i-save nyo. Use a backup code, you save. I-save nyo itong backup code if ever nawala yung number nyo or ni-remove ng hacker or ng mga kumukuha ng account. Kasi pwedeng palitan yung contact number natin And then, approve the login from another device. So, yun yung ginawa ko kanina. Kaya, ang dami ko nating approve login. And then, yung next, kapag talaga hindi nyo ma-recover yung account nyo, ang kailangan nyo talagang i-provide, submit a photo of your ID. Use an official document to prove your identity. So, ito yung pinaka, siguro level C ng pag-recover ng mga Facebook account. So, dapat meron kang supporting documents. Pwedeng driver's license, passport,
or ID na mapuprove ni Facebook na ikaw talaga yung may-ari ng inyong account. So, ang kailangan nyo gawin dyan mismo is mag-login kayo sa inyong browser at isend nyo po yung documents nyo na ito. Okay? So, kapag clinic nyo po itong submit a photo of your ID, mare-redirect kayo sa third-party website or browser. Ito yung step number 1. Tell us how we can reach you. Magbibigay po tayo ng backup na email and contact number. We will use email or phone number to send you a message about getting back into your account. And step 2, yun na nga, upload your ID. We'll use your official ID to help confirm who you are. It won't be shared on your profile. So, nothing to worry kung magsasend kayo ng mga documents nyo like ID. Hindi naman isi-share ni Facebook yan publicly. Okay? Kaya huwag kayong mag-worry. And then, syempre, how we can reach you. So, ito nga po yung step number 3. Provide an email or WhatsApp number. So, kailangan nyo gumawa ng WhatsApp number or mag-provide kayo ng bagong number. Pwede rin po email. Gawa kayong bagong email. Ilalagay nyo lang po dito yung bagong gawa. Para doon magsisend si Facebook ng new authentication or OTP, one-time password, for you to be able to log in your account dito again kay Facebook. Kapag okay na, meron niyang isasend na confirmation sa pre-provide nyo na email address or WhatsApp account. And then i-input nyo dito and then maghintay lang po kayo ng 5 to 7 business days kung approve po ang inyong pag-recover ng Facebook account. So ganun lang pong kasimple. Again, kailangan nyo po muna mag-provide ng mga documents or kung wala talaga yung mga documents, medyo mahirap talaga mag-recover ng mga Facebook. It takes time, lalo na kung na-hack yan, napalitan ng password, ng Gmail, or ng number. So yan, mahirap talagang i-recover. So I suggest, i-secure nyo. Mag-link kayo ng phone number, ng Gmail na kayo lang po yung nakakaalam. Huwag nyo pong i-share sa public. Huwag nyong i-save sa mga notepad nyo. Baka kasi, di ba, mawala yung phone nyo. Or kahit i-save nyo sa notepad nyo, dapat meron kayong yung physical na notebook or piece of paper na nandun yung password nyo para if ever, kahit nasan kayo, ma-recover nyo yung account nyo na mas mabilis. So, kapag okay na, you approve a login. So, ganito na po, ma-recover nyo na po yung account nyo. So, ganun lang. I suggest, ingatan nyo po ang mga account nyo kasi lalong-lalo na ngayon, napakahirap po kapag walang Facebook, di ba? Parang karugtong na to ng buhay natin yung Facebook account. Lalong-lalo na, di ba? May Reels, merong way to earn dito kay Facebook. Lalong-lalo na, naku, sayang ang ating mga kinita sa Facebook gamit yung mga short videos, in-stream ad stars. Baka mawala lang po yung ating pinaghirapan. Take note, ingatan ng account gamit ang phone number, Gmail, huwag niyong i-share kahit kanino man yan. Ayan yung po yung pinaka-way para ma-recover nyo ang inyong Facebook account. Yun lang guys, thank you so much. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag may mga bago tayong video, manonotify po kayo kaagad. And of course, don't forget to follow dito sa ating official Facebook account with over 414,000 followers and still growing. Maraming salamat po sa lahat na nag-follow. See you again sa next video. Bye-bye!